Ako po si Victor. Bata pa lamang, napagtanto ko na humahanga ako sa mga lalaki. Pilit ko man ang sarili ko sa babae, sadyang ang puso ko ay umiibig sa lalaki. Malinaw sa akin na ayaw ng aking ama ang lalaki sa lalaki. Kaya itinago ko sa kanya ang aking kasarian upang hindi niya ako itakwil sapagkat siya na lamang ang nag-iisa kong magulang. Hindi ko inaasahan ang nangyari noong ako'y 21 pa lamang. Anak, gumising ka na dyan. May bisita tayo. Opo. Ayusin mo sarili mo. Gaya ng sinabi ng aking ama, inayusan ko ang sarili ko. Nang akala ko ay aming kamag-anak ang pumarito, ngunit sa paglubukas ko ng pinto, lalo akong kinutuban. Ano naman ang mga magulang mo, Aurora? Ay, okay naman po sila. Huwag po kayo mag-alala. Maayos na kalagayan ba sila ngayon, Aurora? Healthy pa rin naman po sila. Ano po yun? Late po ba ako? Saktong-sakto ka lang, anak. Ito pala si Aurora. Galing pa siyang syudad. Bumisita dito kasi andito ang lola niya. Nice to finally meet you, Victor. Sa mga sumunod na araw, naging close kami ni Aurora. Nagkwekwentuhan kami sa mga lugar na napuntahan niya at mga bagay na aming gustong gawin. Doon ko napagtanto na mahusay pala si Aurora gumuhit ng mga bagay, hayop, lugar at tao. Hindi ko namalayan na lahat pala ng ito ay plinano ng aking ama. Mukhang kanina ka pa dyan, Eduardo. Hindi naman. Sa tingin mo, handa na nilang marinig ang plano natin? Sangayon ako, malalaki naman ang ating mga alaga. Panahon na para magkaroon ng kilig. Uy, si Lola Amanda. Lola Amanda! Kamusta po? Kinabukasan, nagtaka ako kung bakit nagkaroon ng gathering ang aming pamilya. Kaya naisip ko na baka may okasyon ngayon. Sinabihan ako na magayos upang hindi ipahiya ang mga tauhan. Pinagtabi kami agad ni Aurora pagpasok pa lamang sa okasyon at pinaupo. Vic, ako lang ba? Pero parang ang weird nila ngayon. Magandang tanghali sa inyong lahat. May nais lang akong ipapatid sa araw na ito. Malamang marami ang nagtataka kung bakit may okasyon ngayon. Hindi na kayo makakahintay ng matagal kasi sasabihin na namin ngayon ang aking anak na si Victor ay ikakasal kay Aurora. Gumuho ang aking mundo nang marinig ko ang sinabi ng aking ama. Ganun rin ang gulat ni Aurora sa kanyang itong marinig. Para bang nagkakaroon ng lubid sa aking lehig na pinipilit na hilain ngunit ako'y pumipiglis na parang hayop. Hindi ko kinaya ang tensyon kaya lumabas muna ako sa bahay. Bro, congrats. Hindi ko nakalain ikaw unang magkakaroon ng misis sa atin. At maganda pa. Tigilan mo nga ako, Rob. So, hindi niya pa alam? Ang alin? Alam kong alam mo, tinanong ko. So ano? Di niya pa alam? Hindi. Para saan pa? Deserve niya yun, Vic. Alam ko pero hindi pa ako ready. Kailan pa, Vic? Kung kasal na kayo? Vic, nandito ka lang pala. Oh, hi Rob. Nice to finally meet you. Ganon din ako, binibini. O siya, may iwan ko na kayo. Mukhang ang tamlay mo ah. Siguro alak lang to. Okay. Isang buwan bago ang aming kasal, naging busy ang kanyang lola na si Doña Amanda. Piliin ang kanyang gown para sa kasal. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala at hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin sa kanyang totoo. Bumilis ang takbo ng oras at ngayon bukas na kami kakasal. Pinili namin sa beach na kami kakasal dahil parehas naman namin gusto makapunta sa lugar na ito. Nagandahan ako sa tanawin na nakikita ko sa aking kinauupuan na hindi ko napansin. Vicky. Ano yun? Tara, maglakad-lakad. Wait,
Yung sinyelas ko. Sa tingin mo, hindi ko pa pala natanong sa'yo. Hindi mo pa gusto ikasal? Hindi ko pa kasi iniisip ang kasal. Ako rin naman. Pero, ikaw naman kasi maging asawa ko kaya hindi naman ako masyado tumutol. Kasi naman sa di ko kilala, di ba? So, ano sa tingin mo kung may na-miss kang chance na gusto mo sabihin? Siguro isa siya sa mga magiging regrets ko or ikatutuwa ko. Uy, tara dun! Aurora, teka lang. Ayoko mabasa, ikaw na lang. Ayaw pala ha? Oh God, you're gonna pay for this. It's your fault. Sa gabing iyon sa beach resort, tahimik ang paligid. Tanging tunog ng alon at hangin ang maririnig. Sa malayo, may mga taong nagkakantahan at nagtatawanan. Pero sa loob ko, hindi ganun katahimik. Kinagabihan, nagkaroon ng simpleng salo-salo ang mga magkakaibigan. Sabi nila, parang may bridal shower at bachelor party na rin daw iyon. Ang mga babae ay nasa isang kwarto habang mga lalaki ay nag-inuman sa labas, malapit sa dalampasigan. Kasama ko si Robert. Matagal ko na silang kaibigan. Kasi na rin ang ilan sa mga taong nakakalam ng lihim na matagal ko nang tinatago. Bro, bukas na kasal mo ah. Ready ka na ba talaga? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyan. Dahil kahit isang araw na lang bagong kasal, hindi pa rin malinaw sa akin ang lahat. Anong hindi mo alam? Kung tama bang ituloy ko? Sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Alam kong naiintindihan nila ang ibig kong sabihin. Seryoso ka ba? Alam niyo naman kung sino talaga ang gusto ko, hindi babae. Matagal na nilang alam ang katotohanan tungkol sa akin. Pero kahit ganoon, mabigat pa rin sabihin ang mga salitang iyon. Vic, matagal na namin alam. Kaya nga nung nalaman kong ikakasal ka, nagulat ako eh. Yun nga eh, ayoko siyang saktan. Si Aurora, mabait, maalaga, at totoong nagmamahal sa akin. Pero ang totoo, di ko kayang ibalik ang pagmamahal na yun bilang asawa. Mas masasaktan siya kung nagsisinungaling ka habang buhay. Kaya nga hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba bukas. Sa bawat hampas ng alon dito sa beach, lalo akong naguguluhan. Para bang bawat tulog ay nagpapaalala sa akin ng desisyon kailangan kong gawin. Habang nag-uusap kami, lumabas yung mga kaibigan ng mapapangasawa ko mula sa kabilang bahagi ng resort. Nang hindi namin namamalayan, Ang init naman dito sa loob. Tara muna sa labas. Magpahangin. Oo nga, Aurora. Sama ka. Hindi. Kayo na lang. Bakit kasi ako sa biyahe? hindi ko kayang mahalin sa Aurora bilang asawa. Vic, inahan mo boses mo. Sandali, si Victor ba yan? Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero lalaki ang gusto ko. Akala ko kaming tatlo lang ang nakakarinig sa mga salitang iyon. Hindi ko alam na may ibang taong nakakasaksi sa lihim ko. Narinig mo yon? Oo, wag kang maingay. Maya-maya, may narinig kaming mga yapak sa likod namin. May tao. Sino yan? Pasensya na. Hindi namin sinasadyang marinig. Sandaling iyon, parang bumigat ang dibdib ko. Takot ako sa maaaring mangyayari kapag nalaman na Aurora ang lahat. Narinig nyo? Oo.
Please, huwag niyo muna sabihin kay Aurora. Ako mismo ang magsasabi sa kanya, pero hindi pa ngayon. Hindi ko kayang sirain ang gabi bago ang kasal niya. Hindi namin alam kung tama ito. Pero sige, hindi muna namin sasabihin. Pero Victor, dapat marinig niya ang totoo galing sa'yo. Oo, pangako. Sa gabi ngayon, lalo akong naguluhan. Bukas ng kasal pero hindi ko pa alam kung handa ba akong harapin ang katotohanan. Habang kami ay nag-uusap sa labas, si Aurora naman ay hindi makatulog sa kanyang kwarto. Hindi ako makatulog. Sundan ko nga muna sina Liza at Mika. Magpahangin din ako. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa dalampasigan. Hindi alam na ilang sandali na lang ay maririnig na ang isang katotohanan magbabago sa lahat sa labas. Habang naglalakad sa Aurora, nakita niya ang dalawang kaibigan niya sa labas. At hindi niya inaasahan na nandyan rin ang grupo ko. Aba, nandyan pala sila. Lapitan ko nga. Bakit napakaseryoso nyo dyan? Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Paglapit niya, lalo akong kinabahan. Para bang gusto kong umatras, pero alam kong hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Aurora, gising ka pa pala? Oo, pero seryoso? Bakit parang may pinag-uusapan kayo? Importante ba yan? Kasi, ito na ang sandaling kinakatakutan ko. Victor, ano ba yun? May isang bagay akong matagal nang itinatago sa'yo. Ano yun, Victor? Sa sandaling iyon, pakiramdam ko huminto ang lahat. Ang hangin, ang alon, pati na ang tibok ng puso ko. Alam kong wala na akong matatakbuhan, kailangan ko nang sabihin ang totoo. Kahit alam kong may masasaktan. Aurora, ako. Sa harap ng dagat na tila nakikinig sa kanilang katahimikan, isang katotohanan ng handang mabunyag, isang katotohanan ng maaring magbago sa lahat. Paano ko nga ba sasabihin kay Aurora ito? Matatanggap niya kaya? Sa harap ng dagat na tila nakikinig sa kanilang katahimikan, isang katotohanan ng handa ng magbunyag, isang katotohanan maaring magbago sa lahat. Paano ko nga ba sasabihin